Ang babaeng ito ay handang ibenta ang kanyang katawan para lamang sa isang kapirasong tinapay. Lahat ng ito ay dahil sa biglaang pagdating ng walang humpay na pagyayelo. Sa isang hindi inaasahang trahedya, isang bulalakaw ang bumagsak sa mundo, na nagdulot ng isang pandaigdigang taglamig. Sa isang iglap, ang dating masaganang mundo ay natabunan ng yelo, at ang temperatura ay bumagsak sa sukdulang lamig. Marami ang hindi nakapaghanda. Ang kanilang mga supply ng pagkain ay mabilis na naubos, at ang gutom ay naging mas mabagsik pa kaysa sa lamig. Ngunit habang ang karamihan ay nag-aagawan para sa kahit anong tira-tirang pagkain, ang ating bida ay kampanteng nagpapakasasa sa mga mamahaling putaheng mainit, masarap, at sagana sa loob ng kanyang ligtas at komportableng tahanan. Dahil bilang manager ng isang warehouse ng supermarket, nakapag-imbak ako ng sapat na supply na tatagal ng 2 taon. Ngunit, sino ang mag-aakalang ang crush kong babae ay susugod sa aking bahay? Kasama ang isang grupo ng mga kapitbahay at magnanakaw, ng lahat ng aking pagkain. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang magdesisyon silang gawing ration ang pagkain ko sa pinakamasahol na paraan. Kakainin nila ako. Ang babae, na may malupit na ngiti, ay inamin niyang linoko niya ako para buksan ko ang pinto. Ang plano niya ay malinaw. Gusto niyang kunin ang isang piraso ko, partikular na ang isa sa aking braso. Sa pinakamadilim na bahagi ng aking pagdudusa, handa na akong sumuko. Ngunit nang pumikit ang aking mga mata, nagbago ang lahat. Nagising ako 3 buwan bago ang buong mundong taglamig. Ako ay muling ipinanganak, isang pangalawang pagkakataon sa buhay. At sa pagkakataong ito, ipinapangako ko sa sarili ko na hindi na ako magpapaloko muli. Pagbabahiyarin ko ang lahat ng mga nanloko sa akin, ng 1,000 ulit. Ngunit una, kailangan ko munang mag-ipon ng sapat na supply para makaligtas sa darating na katapusan ng mundo, at magtayo ng isang ligtas na tahanan para sa aking sarili. Habang nagpaplano, isang hindi inaasahang liwanag ang nagningning sa aking mga mata. Nang ito ay tumigil, napagtanto kong ako ay nasa isang kakaibang-ibang dimensyon. Isang matapang na ideya ang pumasok sa aking isipan. Kung pwede kong ilipat ang buong Walmart dito, hindi ko na kailangan mag-alala tungkol sa pagkain o inumin ko habang buhay. Habang iniisip ko ito, nagdesisyon akong magtangkang mag-enjoy muna sa isang huling pagkain sa pinakamahusay na restaurant sa lungsod. Hindi ko na iniisip ang gastos, kahit pa ang halaga nito ay aabot ng 50,000, dahil sa katapusan ng mundo kahit isang tinapay ay maaaring maging kapalit ng buhay. Hindi magiging madali ang magpakabusog muli, pag natapos na ang lahat ng ito. Habang tinatangkilik ko ang ideya ng huling pagkain ito, nakita ko na naman siya. Ang mapanlinlang na babae na nagtraidor sa akin sa nakaraang buhay ko. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang kaibigan, at halata ang gulat sa mukha niya. Swerte mo naman, sabi ng kaibigan niya. Ang simp na sumusunod sa'yo, akala mo isang anak ng mayaman na nagtatago. Hindi pwedeng palampasin ni Fang Yuqing ang pagkakataon, kaya nilapitan niya ako. Pagkakataon nga naman, sabi niya, ang tinig ay puno ng matamis na tono. Lalo akong napangiti ng malamig sa loob ko. Sa nakaraang kong buhay, nahulog ako sa mga palabas niya, at sa mga inosenteng imahe na ipinapakita niya. Dahil sa huli, ako na lang ay naging putahe sa kanyang pinggan. Sa puntong ito, gusto ko na sanang patayin siya. Pero alam ko na dadalhin lang ako nito sa kulungan. Kailangan ko pa muna maghintay, dahil malapit na ang katapusan ng mundo, at kasama nito, ang pagkakataon kong maghiganti. Kaya, inilabas ko na lang ang aking bank card at inalok sila. Gusto nyo bang mamili sa supermarket? Isang perpektong pagkakataon upang mapakinabangan ko naman sila. Tulad ng inaasahan ko, mabilis silang sumang-ayon. Iniisip nila may mapapala sila. Siyempre naman, kapitbahay tayo, tutulungan ka namin magdala ng mga gamit. Ngumiti ako dahil meron nang magdadala para sa akin ng 2 full shopping carts. Napangiti na lang ang babaeng manloloko, halatang naiinis na. Ang laki-laki mong tao, pero hindi ka man lang tumutulong na magtulak. Mabilis na tumawa si Fan Yuqing, halatang kinakabahan na. Malaki ang naitulong namin sa iyo ngayon, kaya may utang kang malaki sa amin, na isang special na hapunan. Napangiti ako ng malamig sa loob-loob ko. Siyempre, ako bahala sa inyo. Pero pagdating ng matinding lamig, wala ni isa sa inyo ang makakatakas.
Biglang lumapit si Tia Lin mula sa neighborhood committee, kasama ang apo niya. Hindi mo naman mauubos yan lahat mag-isa hindi ba? Sabi niya, bakit hindi mo nalang ibigay yung iba kay Tia? Bago pa ako makasagot, nagsimula ng dukutin ng kanyang 2 taong gulang na apo ang mga pinamili ko mula sa cart. Agad ko itong kinuha pabalik. Pasensya na, pero kulang pa nga ito para sa akin. Biglang nagwala ang bata. Akin na yan, ibalik mo yan kundi papatayin kita. Sigaw niya, tinignan ko siya ng malamig. Ulitin mo yan, maniwala ka man o hindi, papaluan kita hanggang sa matauhan ka. Napaiyak ang bata pero hindi natinag si Tia Lin. Matanda ka na, pero nakikipagtalo ka pa rin sa bata. Bilhin ko na lang yan, ibibigay ko na lang ang bayad mamaya. Huwag kang umasta na parang inaagrabyado ka namin. Kaya kaagad inilabas ko ang aking QR code. Mamaya na naman, babayaran mo ngayon o pumunta ka na lang sa supermarket at bumili ka ng sarili mo. Napasarado ang kamao ni Tia Lin sa galit. Pagka-uwi ko, nakangising lumapit si Fan Yuqing. Huwag mong kalimutan ang pangako mo ha. Nginitian ko lang siya bago sila pinaalis. Walang makakakuha ng kahit ano sa pinaghahandaan ko. Matapos kong mailigpit ang mga pinamili, inilagay ko ang mga ito sa aking alternate space, isang lihim na imbakan kung saan nananatiling sariwa ang pagkain ng walang hanggan. Sunod kong aasikasuhin ang pagtatayo ng isang matibay na tirahan, bakal ang pader, may sariling sistema ng pagpapainit at kompletong supply ng gamot. Makakabuti sana kung may mga baril din, pero hindi ako nagmamadali. Mayroon pa akong 70 araw bago dumating ang taglamig. Sa panahong ito, kailangang may benta ko agad ang lahat ng ari-arian ko. Kapag may pera, madali nang makuha ang lahat ng kailangan ko. Kinabukasan, pumasok ako sa alternate space upang suriin ang mga pagkain. Bagamat hindi ko kayang mag-imbak ng mga buhay na hayop dito, nanatiling paring presko ang lahat ng pagkain na itinabi ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang pinakamagandang restaurant sa syudad. Magpapaluto ako ng pagkain para sa 500 lamesa. 3 araw at 3 gabing handaan. Nag-alinlangan ng hotel manager, ang gastos po niyan ay hindi bababa sa 1 milyon at kailangang magdeposito muna kayo ng 200,000. Wala nang pagdadalawang isip, inilabas ko agad ang cellphone ko at agad na nagpadala ng bayad. Pagkatapos, kinuha ko ang aking titulo ng lupa at pumunta sa bangko upang isanla ito. Kapag dumating na ang taglamig, ang mga pera ay magiging wala ng halaga. Pero kahit ibinenta ko na ang bahay at ginamit ang ipon ko, kulang pa rin ito upang buuin ang ligtas na tahanan ko. Kailangan ko pang makahanap ng mas maraming pera. Habang nag-iisip ako ng paraan, isang lalaking nakasuot ng maayos na damit ang lumapit sa akin. Pare, kailangan mo ba ng pera? Napangiti ako. Ang swerte ko naman, dumating ito sa tamang oras. Dinala niya ako sa isa pang lalaki. At hindi na nagpaligoy-ligoy. Magkano ang kailangan mo? Pero tandaan mo, mataas ang interes namin. Kusang gumalaw ang mga kamay ko sa pananibik. Ayos lang. Ang mahalaga, makuha ko agad ang pera. Isinanla ko ulit ang bahay na naisangla ko na, pati na rin ang aking Mercedes-Benz. Sa huli, pareho kaming natuwa sa naging kasunduan. Isinlanla ko ang bahay na may halagang 5 milyon at kotse na nagkakahalaga ng 300,000 kapalit ng 4 na milyon. Ngunit sa huli, kailangang bayaran ko sila ng 7 milyon. Pero para sa akin, napakabait nila. Para bang binibigyan lang nila ako ng pera upang gastusin. Matapos nito, dumiretso ako sa pinakasikat na kumpanya ng seguridad, War Dragon Security. Sa nakaraang buhay ko, isang mayamang lalaki ang gumastos ng 2 bilyong dolyar upang magtayo ng isang napakatibay na safe house. Sa huli, siya ang naging hari sa taglamig. Isang manager ang lumapit sa akin. Sir, paano po namin kayo matutulungan? Lumapit ako at diretsahang sinabi ang plano ko. Kailangan kong magtayo ng isang ligtas na tahanan para sa darating na taglamig. Agad siyang naglabas ng iba't ibang plano, pero wala sa mga ito ang gusto ko. Ang gusto ko, dapat bakal na pang-aviation ang gamit sa pader. Ang mga bintana, pinakamatibay na bulletproof glass. Kailangan ko rin ng air filtration system at 360 degree surveillance na walang blind spot, ang pintuan. Gawin ninyong mas matibay pa sa vault ng bangko. At isa pa, humanap kayo ng paraan upang makakuha ako ng mga baril.
Nanlaki ang mata ng business manager. Sa mga upgrade na ito, pati na ang mga armas, ito na ang magiging pinakamalakas na kita. Ang kabuoang halaga, 8 milyon. Agad akong nagbayad ng deposito at sinabi sa kanila na umpisahan agad ang trabaho. Pinangako ko na babayaran ko ang balanse sa loob ng 3 buwan. Ngayon, kailangan ko namang makahanap ng armas. Tinawagan ko ang isang may-ari ng hunting club at nakuha ko ang ilang malalakas na crossbow. Habang inaayos ko ang lahat, dumating na rin ang 500 lamesang handaan na inorder ko. Isa-isang binababa mula sa mga truck ang pagkain mula sa isang 5-star hotel, kaya hindi maiwasan ng mga kapitbahay ko na umusyoso. Sa panahon ng gutom, ang isang engranding handaan ay hindi basta-basta papalampasan. Pagkalipas ng ilang sandali, napuno ng pagkain para sa 500 lamesa ang buong bahay ko. Ang halaga ng lahat ng ito, mahigit 1 milyon. Wala na akong sinayang na oras, agad kong inilagay ang lahat sa alternate space ko. Sa dami ng masasarap na pagkain na imbak ko, pati na ang mga sangkap na inorder ko noon, hindi na ako kailanman mag-aalala tungkol sa pagkain at damit. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ng security company upang simulan ang pagtatayo ng aking safe house. Natural lang na naging usap-usapan ito sa buong lugar. Marami ang nakatingin, may ilan pang nangungutya. Baka naman nagkamali ka ng gamot na ininom, biro ng isa. Ngumiti lang ako. Kapag dumating ang katapusan, malalaman niyo rin kung sino talaga ang katawa-tawa. Hindi nagtagal, kinausap ko si Manager Joe ng security company. Sa doble ng presyong pangkaraniwan, binili ko ang malaking bahagi ng supply sa kanilang warehouse. Sunod kong problema, paano ito ihahatid pauwi ng hindi nakakatawag ng pansin? Pero dahil sa patuloy kong pagbili at pag-iimbak, napansin ito ni Fan Yuching. May mangyayari ba? Ang dami mong binibili kamakailan, tanong niya. Sinundan pa ito ng mapanlinlang na ngiti. Lagi kitang iniisip nitong mga nakaraang araw. Ano ba itong babaeng ito? Wala akong balak sagutin ang kanyang pekeng malasakit. Nagalit siya. Shani, ang kapal ng mukha mo. Ako pa ang inis-snob mo. Sa inis niya, nagreklamo siya sa kaibigan niya, pero wala itong pakialam. Kung may mangyayaring delubyo, ang gobyerno ang unang mag-aabiso. Kaya tumigil ka na at mag-focus ka na lang sa pang-aakit kay Shani, sagot ng kaibigan niya. 3 linggo ang lumipas. Sa wakas, natapos na rin ang safe house ko. Bakal na pang-aviation ang dingding, bulletproof glass ang mga bintana, may air filtration system, at 360-degree surveillance. Siniguro pa ng kumpanya na may CCTV sa bawat palapag upang tiyakin ang seguridad. Masaya ako, ito na ang tunay kong safe house. Ngayon, huling batch na lang ng supply ang hinihintay ko. Di nagtagal, ilang truck ng inuming tubig ang dumating. Napansin ito ni Tio Yu, isa sa mga mabubuting tao sa nakaraan kong buhay. Shani, bakit ang dami mong bar aisles ng tubig? Tanong niya, dahil mabait siya, bamulong ako sa kanya. Tio, iba ang magiging lagay ng panahon ngayong taon. Mabuti nang mag-ipon ng supply habang may oras pa. Napatigil siya, hindi siya lubos na naniwala, pero hindi rin siya makatanggi sa seryoso kong mukha. Sa sumunod na mga araw, ginamit ko ang natitirang pera ko upang bumili ng kahit anong supply na kaya kong makuha. 3 araw bago dumating ang sukdulang lamig, bumalik ako sa warehouse at inimbitahan ang lahat ng katrabaho ko para sa isang libreng milk tea. Nang masiguradong nainom na nilang lahat, isa-isa silang natamba. Sinadyang lagyan ko ng pampatulog ang inumin nila. Pagkasiguradong tulog silang lahat, agad kong pinatay ang mga CCTV cameras at pumasok sa warehouse. Sa tulong ng alternative space, mabilis kong inilagay ang bawat hilera ng supply sa aking imbakan. Walang itinira. Habang iniimbak ko ang huling batch, napansin ko ang isang kahon sa isang sulok. Binuksan ko ito, isang high-tech na kasuotan na kayang lumaban sa lamig hanggang -100 degrees C. Ngumiti ako. Kahit gaano pa kabagsik ang paparating na yelo, hindi ko ito katatakutan. Para hindi pagdudahan, ininom ko rin ang isang bote ng pampatulog at nahiga sa tabi ng mga katrabaho ko. 2 oras at kalahati ang lumipas. Nagising ako sa sigaw ng isang kasama ko. Boss, may nangyaring kabaliwan. Wala nang laman ang buong warehouse. Kunwari akong nagulat. Ano? Paanong nangyari yun? Pagtingin ko sa paligid, wala ni isang gamit ang natira.
Nagkunwari akong galit at bumantong hininga. Ano to? Paano nawala ang lahat ng supply? Maya-maya, tumawag ang manager. Halos pasigaw niyang tinanong kung paano naubos ang lahat ng supply sa loob lang ng ilang oras. Ano to, inside job? Ikaw ba ang may pukana nito? Sigaw niya. Napakamot ako ng ulo at ngumiti ng awkward. Manager, anong tingin mo sa akin? Hindi ko kaya ang ganito. Mas mabuting i-report agad natin ito sa mas mataas na awtoridad para hindi tayo mahuli sa investigasyon. Pagkatapos ng tawag, sinubukan kong pakalmehin ang mga kasamahan ko. Relax lang. Wala tayong ginawang masama, kaya wala tayong dapat katakutan. Di nagtagal, dinala kami sa istasyon ng pulisya para imbestigahan. Pero kahit anong gawin nila, walang ebidensya, walang CCTV, walang witness, at walang ideya kung paano naglaho ang buong warehouse. Nagbigay lang ng babala ang mga pulis. Wala kayong pwedeng iwanang trace. At habang hindi tapos ang investigasyon, huwag niyong iiwanan ang Tianjin City. Ilang araw lang, naging national news ang pangyayari. Hindi ka panipaniwala. Sa loob lang ng 3 oras, isang warehouse na daan-daang metro kwadrado ang lawak ay nawala ng parang bula. Dumating na ang unang senyales. Biglang bumagsak ang malalaking piraso ng yelo mula sa kalangitan. Napatingin ako sa langit. Alam kong ito ang hudyat ng parating na matinding lamig. Dali-dali akong umuwi. 3 araw ang lumipas. Isang shockwave mula sa isang supernova explosion ang tumama sa mundo. Niyanig nito ang buong planeta at nagdulot ng matinding sakuna. Sa loob lang ng isang gabi, bumagsak ang temperatura sa halos hindi na kayang tiisin ng tao. Sa labas ng bintana ko, walang makikita kundi puting disyerto ng nyebe. Tahimik lang akong nakaupo. Dumating na ang itinakda. Sa oras na ito, nagkakagulo ang homeowners group chat. Grabe, unang beses sa kasaysayan na umulan ng napakalakas na nyebe dito sa South. Samantalang ako, kalma lang, dahil alam kong ito pa lang ang simula. Para sa marami, marahil ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng snow, at maaaring ito na rin ang huling pagkakataon. Sa nakaraan kong buhay, tumagal ang matinding snow ng 3 buwan at patuloy na bumaba ang temperatura. Ang mga hindi nakapag-imbak ng pagkain ng maaga ay karaniwang namamatay sa ginaw sa taglamig. Sa ikalawang araw ng matinding lamig, ang snow sa harap ng residential area ay umabot na sa kalahating taas ng tao. Kahit na naka-maximum ang air conditioning sa loob ng bahay, nanginginig pa rin ang mga tao sa sobrang lamig. Ngunit ako, na may mga inihandang heater, ay mahimbing na natutulog. Bigla akong nagising nang marinig ang tunog ng telepono. Tawag mula kay Famu Ching, at ang tono niya ay masaya. Shani, alam mo ba na bumaba ang temperatura? Nag-imbak ka ng supplies pero hindi mo man lang ako sinabihan. Ngayon, giniginaw ako. Natawa ako at agad na in-and call siya. Agad na nagalit si Fan Yuching. Nag-text siya, humihingi ng pagkain. Hindi ko siya pinansin at ipinadala ko sa kanya ang litrato ng steak at wine, wagyu beef at isang bote ng wine na nagkakahalaga ng 100k. Agad niyang nakilala, wagyu beef yan, at 100k na bote ng wine. Nag-text siya, gusto ko rin. Natawa ako at nag-reply, kung gusto mo, bumili ka sa supermarket. Galit na galit siya, pero kailangan niyang kalmihin ang sarili. Pagkatapos, nagpatuloy akong manood ng TV. Tapos, biglang nag-ingay ang tablet na nagmo-monitor ng building. Lumabas si Auntie Lin sa screen at nagsalita ng seryoso. Huwag magpanik o magmadali sa pag-iimbak ng supplies. Ang matinding panahon na ito ay tatagal ng 2 o 3 araw lang. Tutulungan kayo ng neighborhood committee na makatawid dito. Ang pagmamadali sa pag-iimbak ay magpapataas lang ng presyo. Kung may makitang hoarder, ay report namin sa mga awtoridad. Ngunit may nagsalita mula sa likod ni Auntie Lin. Auntie Lin, paano mo nasabi na hindi tatagal ang snow? Kung hindi kami mag-iimbak ngayon, paano kung mawalan kami ng pagkain mamaya? Sumang-ayon ang ibang mga homeowner. Kaagad na sumagot si Auntie Lin, ang neighborhood committee ang magiging responsable sa lahat ng ito. Pero pagkatapos, tinuro niya ako at nagmura, Shani, tigilan mo na ang kalokohan dito. Iligal yan. Hindi ko siya pinansin at binalikan ko ang aking mainit at ligtas na tahanan. Lumipas ang 1 linggo, ngunit ang snow ay walang senyales na titigil. Nasa loob pa rin ako ng bahay ko nang bigla akong makatanggap ng mensahe.
Si Auntie Lynn na naman, tinatawag ako sa group chat na mag-shovel ng